expectation and reality, binigyan po siya ng sample ng wife ko ng gusto ng gown, but apparently hindi po nila ginawa. All of them were too big or too small or hindi po talaga nagkakasya. Yung sa in-law ko po, butas pa yung pinadala. Wow! Hindi din po, Butas! yes, may butas pa po sa kilikili, tapos hindi din po masarado yung sa likod. Wala siyang nabigay kahit isa. 2 weeks before the wedding, wala pa rin siyang napapakita sa akin. Hindi po siya nagbigay nung coat, barong, and pants which is included po dun sa package na binayaran namin. It's just yung delay. Yun yung stressful pag bride ka, tapos kalaban mo yung delay. Pwede po tayong mag-file ng complaint against sa Sir Julius. Pwede pong sa small claims court tayo para na lang din judge na po yung mag-i-issue. Pwede po kasi sa DTI. Pwede rin po nating idaan sa small claims court. Pwedeng both. At kapag siya po yung nakipag-contact na po sa amin, ipagbibigay alam po namin agad sa inyo, ma'am. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat. Sir Julius? Yes, magandang hapon po, attorney, and kay Sir Rafi Tulfo po. So, Sir Julius, napanood niyo po ba kahapon yung yung mga complainants? Yes po, napanood ko po kahapon po yung 4 po na complainant. Pwede ko po silang isa-isahin po ba para marinig po yung panig ko po? Of course, sir. Opo, pwede po. Sige, sir. Okay. Number 1 panig po yung kay Ma'am Gia po. Ma'am Gia po, it's tuloy-tuloy po yung communication ko po sa kanya. To tell you truthfully, for the month of October, November, December, it's a big lesson for us. Napuno po talaga ang tanggapan po namin para sa Tabas Bridal Gown and Suit. Ito po ay big lesson for us. So, nagawa po namin lahat ng item niya po. Ang iba pong mga item niya po, tulad po ng mga coat. Actually, ma'am, as much as possible, tumutulong po kami sa mga couple people po kung paano po sila makakameno sa gastos. For example po, yung kay Ma'am Gia po, meron po ako mga certain items na pinahiram sa kanyang coat at super discounted po talaga kasi syempre para makamenos po sila sa gastusin. Yung sinasabi niya pong, yung isa pong refund ko po doon, which is the 12,000 pesos para po doon sa bata. Yan po ay medyo late na po nagpasukat para malaman din po ng mga ibang tao po. Okay, late na po yan nagpasukat, and then we have the liabilities din po and responsibility na may mali po kami doon kasi nga po hindi po namin siya nagawa. So that's why we need to refund the 12,000 pesos. Yung isa lang naman po na item doon sa bata po na suit and pants. And the rest of the items are naibigay po namin na maayos. Yung sinasabi niya pong madumi po, that's off-white. And then it's our responsibility to clean that. And then we have a service on the day of the wedding. Pumunta po yung 2 tao ko po para po mag-steam at linisin po yung coat niya. Kasi po ang ginamit po ni Ma'am Gia po, it's not a wedding gown. It's a suit. It's a suit. Yun po yung ginamit niya po. So yung sinasabi niya pong madumi, andun po yung 2 tao ko po, nagbigay po ako ng libreng serbisyo on the day of the wedding. Ini-steam po yun, nilinis po yun, at inayos po namin na maayos. Gusto ko po i-clear po yung part na yun. And ma'am, we are not scammer. Kung scammer po kami, wala na po akong communication sa kanila. I blocked them already on their Facebook. But now, continuous po ang communication ko sa kanila. Ma'am, sabihin ko po sa inyo po, napakadami po ng tanggap po ni Tabas. Almost 114 po. Ang dami po, 114 brides and groom. Pinagsama-sama na po. Okay. Sir, may tanong 5 lang po, ako. 6 na... Itong negosyo niyo pong Tabas, kumpleto po ito sa lahat ng permits? Yes, ma'am. Yung unang permit ko po, it's Logic. Just like to inform you that. Ang Logic po ay dati po naming business po. Nag-start po ako bilang nagko-customize po ng pantalon. Opo, maong po nag-start hanggang sa lumago po siya, hanggang naging suit na po, wedding gown, at iba't iba pa pong items. Dati po naming shop ay nasa Serendra. Okay. Lumipat lang po kami dito sa Matipuno nung 2015. Pero sir, lahat ng necessary permits meron ka? Kasi yes, ma'am. Yung permit po namin, may business permit po ako, may ka-partner po ako doon, at meron po kaming proof at mga documents po na nagpapatibay na may permit po ako. Alright. Yes. Sige, be-verify naman namin yun, no, sir. And yung pag-issue nyo ng resibo, yes, wait lang, sir. Yung resibo, apo. Yes, do you issue official receipts?
Ma'am, meron po kaming official receipt po. Ma'am, pero most of yung sometimes po, yung binibigay po namin sa mga client po namin kapag nag-50% DP po or hindi po siya fully paid, professional receipt. But we have OR po. We have official receipt po. Yung kapartner ko po, may kapartner po talaga ako sa business pero hindi ko na po kailangan sasabihin kung sino po siya. Meron po kaming mga, pwede ko po ihain po yung lahat ng documents, lahat po ng ano po, under his name. Opo, parang ang ginawa po namin dito sa Tabats is parang ako po yung consultant niya, ako po yung designer niya po, ako po yung ka-tie up niya po. Pero sir, no, to be fair lang din to all of these complainants, no, they showed us your work. Yes po. Okay, and nakita naman ng mga netizens yun, nakita naming lahat yun. Ayan, no, talagang hindi uubra, sir. And then, ito, kasal to, okay, na lumapit sa'yo, January pa lang, yung kasal niya, December. And then you give them that. So, how can you explain that? Unahin na po natin yung pinakamabigat kasi ang ano po dyan si Dancy at saka, yung kay Sir Dancy po, isa pong item ang di namin nabigay sa kanya, yung sa mami niya po. Yun na po yung medyo late na rin po nagpagawa po sa amin at nagpasukat na pinuntahan ko pa po sa Makati. We accept our failures when it comes to fitting. So that's why we went to the barangay at Valenzuela, Makati. That was last December po. Ang mali ko lang po doon, ma'am, sa totoo lang po, nangako po ako ng January 15 that I'm going to pay the 80,500 pesos. Mali ba yun, sir? Bakit siya mali? Maling mga maling mga ako na bayaran mo? I-refund mo? Hindi po, ma'am, kasi umaasa din po ako nung December 15 po at saka January 15 na may malaki po akong collections on that day. Tapos yung client ko po talaga, to tell you truthfully, hindi po talaga nagbayad. Hindi naman po kasalanan yun ni Sir Caredan. Apo, attorney, kaya so that's why humihingi na po ako ng tulong po sa mga kamag-anak ko po at saka family ko po para ma-settle na po lahat po once and for all. Okay, you're telling me, Sir Julius, wala kang pang-refund sa kanila. Ganun ba yun? Meron po ako mga partial na bayaran na po and then I have a proof of evidence na nabigyan naman po namin sila ng bayad. At hindi po siya ganun kalaki pero nandun naman po yung mga ebidensya po. Kailan po kayo makakapagbayad, sir? Yun po yung concern. Kasi napaliwanag ko naman po kahapon yung karapatan nitong mga complainants, di ba? Under the DTI, meron naman talagang Consumer Protection Act. The Consumer Act po. Okay? Yes, I know that. Yes. Yun naman pala. But you continue to violate it, isn't it? Dahil hindi mo pa rin nire-refund. Ma'am, we just like to inform you po, yung kay Ma'am Aleli Reyes po, siya po yung pinakamatagal ko na po. Kasi yung mga 2019 ko po, sabihin natin sa 10 client po, meron po talagang 2 dyan, hindi talaga magugustuhan yung trabaho mo. You cannot please everybody. Kay Ma'am Aleli Reyes, attorney po. Pwede kang mag-refund. Wait lang po. I have to finish this. Yung kay Ma'am Aleli Reyes po, nagbibigay po ako sa kanya. Unti-unti po, continuous po yung communication ko sa kanya. And then I have proof of evidence na nagbigay na po ako ng bayad po sa kanya partially. Meron po akong continuous na binigay po sa kanya. Yeah, I understand. Meron kang mga binayaran partially, no? Pero kasi tumatagal na. Okay? So ang gusto nitong mga complainant, kaya nga umabot sila dito sa aming programa, ay mabayaran na kaagad. Opo. Yes, ma'am. Okay? So that's why, ma'am, or magpa-file na tayo sa court. Yun kasing sinasabi nila. Sir, kasi katulad niyan, asan yung good faith, 'di ba? Nakipag-kasunduan ka kay Sir Caredan, hindi ka din tumupad. Kanino po? Yung kay Sir Dancy po, pumunta po ako doon sa Barangay Valenzuela nung January 15, kung di po ako nagkakamali po, sa Valenzuela, Makati po. I went there, nakipag-usap ako tao sa tao. Ang problema lang po talaga, wala pa po talagang pondo. Okay, ngayon po, attorney po, nandito po ako ngayon kay Sir Rafi Tulfo para ipaharap po sa kanilang 4 po that I'm willing to pay all of the refunds, lahat po ng kiniklaim po nila, and then willing po ako magbayad po ng buo. It's just a matter po, ngayon po, kaya po ako nakikipag-ugnayan din po sa inyo, nakikipag-usap din po ako sa buong pamilya ko po, at higit sa lahat, yung tutulong po sa akin, para at least once and for all, mabayaran po ito ng buo. And then, we just like to inform you, attorney po, yung kay Ma'am, pangalan nito, kay Ma'am Bibas po, yung kay Ma'am Bibas po, sa totoo lang po, I agree that we have a mistake. Opo, it's our mistake. Yung gown niya po na gumawa, hindi po talaga yung gown maker ko, kundi yung kapartner ng gown maker ko po. Ganito, sir. Taga lang tigilan na natin to, puro excuses kasi, sir, okay? Ang kailangan lang po kasi dito, sir, kailan ka magbabayad? Okay, ngayon po, pwede ko po silang kausapin po kahit mag-GC po kami para at least once and for all. Hindi pwedeng ganun, sir, kasi nandito na sila sa programa, no? So aalalayan namin sila dito. When can we expect payment? Bukas ba?
Ma'am, yung expect the payment po, Anong inaantay ko meron lang ka po, ngayon na pwedeng ibenta, sir? Ma'am, sa totoo lang po, meron lang po talaga akong kausap po. Ang isa po is kapatid ng nanay ko po. Naantay na lang po talaga namin yung support po niya at saka padala niya po talaga. Yun po yung Sige. totoo, ma'am. Kasi siya po talaga yung tumutulong po sa amin. Yun po talaga, Tanungin siya ko po na talaga lang yung muna tumutulong. tong sila, yung complainant natin, no, kung tatanggapin nila yan. Sir Dan? Hello po. Good afternoon. Sir Dan, tatanggapin niyo po ba itong sinasabi ni Julius? Very clear na po yung sinabi ko na hindi po ako tatanggap ng kahit anong perang matatanggap sa kanya. Dahil unat sa lahat po, we already had an agreement on the said date and he failed to do that. The items that he sent to us na sinasabi niya ang na-miss niya lang is yung sa mother ko. Sir, ilan ang suit ang meron dapat ako sa'yo? Sir, I'd just like to inform you, Can you may answer? na-miss po akong isa, yung quote lang po ng brother-in-law niyo po, yung kapatid po ni Ma'am Escobar. Ako. Opo, pero yung libre, Ako, yung ilan ang suit ko complementary niyo dapat, pong, yung complementary niyo pong suit, yung libre niyo pong suit, hindi ko po namin po muna ginawa kasi mas prioritize po namin yung sa wedding. Yung sinuot niyo po. Sir, naalala niyo po. Madam, this is... Sir, sandali lang. No, stop na. Okay, that's all I need to hear from you. Madam, attorney, no? So this is the thing. Ayan ang lagi niyang ginagawa. This is one of the reasons kung bakit ako nag-complain din. Mhm. My wife already experienced a very, very bad service. At the same time, she is still traumatized up to this day. That's why sinabi ko sa wife ko na hindi mo nakakausapin yung taong yan. Nag-cause siya ng harm sa family namin. Nag-away yung family ng bride ko, ng wife ko. Dahil anong petsa na? 1 month before ng wedding, wala pang kahit ano. How can you justify the stress that you have given us? Money, kayang paghirapan yan eh. Yung trauma na binigay mo sa family ko, yung trauma na binigay mo sa wife ko. That's why, yung sinasabi niya din po, madam, na magbabayad siya, if magbabayad talaga siya ever since, kay Ma'am Aleli pa lang, no? Kay Ma'am Aleli pa lang, 2 years ago, it was so long already, but wala pa rin bayad ngayon. So tapos sasabihin niya na maniwala kami sa kanya, in good faith siya. That's, Sir, ma'am, pwede let's pong be explain honest, ko po it's yung just part ko po. pure, bawal magmura eh, no? Bawal magmura, but it's bullcrap, no? Okay. Ma'am Aleli, 2 years na, hindi pa nagbabayad sa'yo si Julius? Tama ba? Actually, pahirapan po yung pagsingil sa kanya kasi we paid him fully dahil sinabi niya na hindi namin makukuha yung package kapag hindi kami nagbayad ng buo. So, nagbayad kami ng buo, nakuha niya kagad yung pera, pero ilang first fitting ko tumagal ng 1 buwan, tapos yung sinukat ko hindi ko pa damit. Mhm. Para lang daw makita niya yung sukat ko. Tapos, sumunod nun, hindi na siya nagpakita. Ilang beses namin siya pinupuntahan na i-schedule niya kami. Tapos, pagdating namin sa shop niya, sabihin niya, ay, andito po ako sa Tagaytay, may wedding po ako. Ay, ma'am, dala-dala ko po dito sa Bulacan yung gown niyo. Parang, bakit mo dadalhin doon, di ba? Okay. Tapos, ano niya na sasabihin niya, ma'am, nakabalik siya ng 3,000 1 year after namin siya kulitin na mag-refund. Tapos, 1 year. Hanggang ngayon, ma'am, nasa 10%, 12% pa lang na ibabalik niya from our money. Mhm. 2 years na po. Nako. Tapos, sinabi niya pa sa akin na kaya hindi siya makabayad kasi nag-close yung shop niya. Yan, tama. Tapos malalaman ko, ma'am, attorney, na ang dami pa pala niyang naloko. Ayan nga po, mga kasama ko, naloko pa niya after ko. Sir Julius. So, paano niya i-explain yun? Okay, attorney, I have to, yung kay Ma'am Aleli, yes, I have a big mistake with Ma'am Aleli. Sir, Tanggap ko sandali po yung lang bago ka magsalita. Wait lang, sir. Sandali lang. Warningan na kita ha. Okay, hindi mo kami madadaan sa ganyang klase ng pagsasalita mo. Alright? Hindi na ako tatanggap ng excuses. Hindi mo kami mapapaikot. Ang dami mong naloko dito. Isa lang ang nakikita ko eh. Hindi ka kasi napaparusahan kaya gawa ka ng gawa na mali. Sayang yung oras eh kung papalusutan mo lang. Hindi umuubra. Kahit po sa mga netizens hindi umuubra. Gusto mo pa bang makapagnegosyo or gusto mo na lang makulong? Ma'am, gusto ko pong inform po kayo. Kaya po ako nakikipag-ugnayan po sa inyo para maibalik po ang pera sa kanila ng buo. Sir, kailan mo nga ibabalik? 1, 2 years na? 10% lang ang nabalik mo. Yung po, ma'am, FYI lang po, yung 2019 ko lang po, si Ma'am Do not Aleli lang po. FYI me. Gusto mo FYI Opo. kita? Hindi nga uubra yung ganyan eh. Opo, kaya nga po ako nandito po, ma'am, kasi nga po nakikipag-communicate Nandito na po ka ako. nga, pero hindi mo naman sinasagot yung tanong. Kailan Opo. ka magbabayad? Ang sinasagot mo sa magbabayad amin, po. maghihintay pa kami.
Attorney, magbabayad po ako ng buo sa kanilang lahat. Nandito ba dahil yung po nakikipag-ugnayan na rin kami sa city legal officer, no, kung nasaan yung business mo? Kasi kung ganyan din lang ang service ninyo, we don't think na dapat pang magpatuloy mag-operate yung negosyo na yan. Wedding, sir, 1 taon na binigay sa'yo in preparation, wala kang na-deliver na damit na maayos. Yung trauma, tama naman din yung sinabi ni Sir Dancy. Nag-awa yung pamilya ng bride and groom. Is that something na simple lang, Sir Julius, to you? Ma'am, gusto ko pong ipaalam po sa inyo, ma'am, kasi yung sa part po nung kay Ma'am Escobar po, which the fiancé of Sir Dancy, we have proof of evidence na nag-fitting po siya, naka-live pa po sa Facebook It doesn't po. matter. Hindi yung fitting ang usapan dito kung may na-deliver ka ba. Kung ano yung pinag-usapan, may breach ka, di ba? Ma'am, excuse me, ma'am, attorney. Excuse me po, na-deliver ko po ang wedding gown po ni Ma'am Escobar. Excuse me, sir, ganito na lang. Excuse me lang din, sir. Na-deliver mo nga, nagamit ba nila? Bumili nga sila ng mga damit eh. Na-deliver mo. Ba kulang, di ba? Ma'am, yung sa bride po ni Ma'am Escobar, sa totoo lang po, 2 weeks po yan, delay reaction po yan. Kung kailan po kami nasa barangay, January 15, nagbago na po isip nila, hindi nila kukunin yung wedding gown. Nung nag-fitting po siya, masaya po siya, may video po ako, may ebidensya po ako, okay po kami. Tapos after 2 weeks, iba na po ang reaction. Nagpunta po kami sa barangay sa Makati, hindi na po kukunin yung gown. So dahil ang sabi po nila, dahil hindi daw maganda yung materials, bakit hindi po sinabi sa amin nung 2 weeks pa? Nung nag-fitting po siya na hindi nila nagustuhan. I'd just like to inform you, meron po akong ebidensya, meron po akong proof of evidence na naka-live pa po kami sa Facebook po na happy po sa doon sa gown na yon. After 2 weeks po, nung nagbarangayan po kami sa Makati, iba na po ang statement. Kaya nga po, ma'am, pero naging bukas pa rin po ang mindset ko dahil ayaw nilang kunin yung gown, Consumer Act, karapatan ng Consumer Act. Sige po, i-refund po namin. Yun po yung naging usapan po namin sa barangay sa Makati po. Sir Dancy, gusto niyo po bang sumagot dun sa sinabi ni Sir Julius? Okay po. Yes po, definitely. Actually, nakakatawa po to. Okay, let's start po muna no, yung sinabi niya na delayed na daw po kami nagpasukat para din sa mga parents, no? May po kami nagpasukat nun. So, paano magiging delay? Number 1. Nagpasukat sa parents niyo po. Number 2. Sir, Sandali lang, Sir Julius. Sir, late November. Sige po, Sir Dancy. Sir, ako yung nagsasalita eh. You can talk later pag tinawag po ulit kayo ni attorney, no? And then next po na ginawa niya, sinasabi niya na happy po si wife ko. Hindi po naging happy ang wife ko. Sinabi niya po, exact verbatim po na sinabi ng wife ko is, tawag dito, dismaya siya sa binigay sa kanya pero wala na siyang magagawa kasi ang lagi pong ine-excuse ni Sir JC Olanday, no, ng Tabas is ginagawa po namin yung gown nyo, pinapaganda po namin yung gown nyo para po bonggang-bongga yung suot nyo. Kaya po namin hindi nagagawa yung mga hindi namin nagagawa yung mga suits and mga gown ng family members nyo. Pinaprioritize po namin kayo. Always po, ayan yung sinasabi niya. Not only to me, kahit po sa mga iba po natin complainant, it's the same. Okay. Ma'am Aleli ba? Tapos po, siya din po nagsabi na, sabi niya din po na bawal ko daw makita yung bawal ko makita yung gown ni bride. Ayun po, nag-hesitant na ako sinasabi niya 2 weeks before ng wedding na, ano yung susot mo kung yung mga kapamilya natin wala pang damit? Anong itsura ng damit mo? I was expecting kung ano yung binigay niya sa akin na expectation na picture at ayun din po ang sinabi ni Sir JC na gagawin niya. Nung pagkakita ko po, sobrang layo. Ang dumi pa. Nag-send po ako ng picture ng expectation and reality at yung first fitting and yung final product na natanggap namin. Hindi ko po paglalakarin ng misis ko sa harap ng pamilya namin, sa lahat ng guests namin na mukha po siyang tanga. Nako. Ako, kausap ko siya last night. Sabi ko nga, refund isn't the issue eh. Kasi obligation niya yun na i-refund yun sa amin. And in the first place, kung alam namin na hindi namin magugustuhan yung servisyo o kung sasablay siya, hindi namin kukunin yung services niya para lang magpa-refund. Diba? Hindi kami nalapit sa kanya para lang sabihin mo sa akin na sumablay ka, i-refund ko na lang. Hindi yun yung issue eh. Kasi parang ang feeling namin na defraud kami, na siya mo ang nagva-violate dun sa mga contract, sa mga pinag-usapan na siya ang gumawa, sa mga dates ng fitting at sa mga dates ng dapat pagpunta doon na wala namang nangyayari. No? So, liable talaga siya sa pagbabalik ng refund, oo. Pero ang amin kasi from the very beginning, nanloloko na siya eh. So, gaano kami
tagal na kayong 14 years. Taon ba? 14th year anniversary ninyo? And now you're telling us kami niloloko? Ilang beses kayo mag-celebrate ng anniversary? Taon-taon, 14th year lang? Hindi na kayo nagmumukulan? Hindi na kayo matras? Now, tell me na hindi pa loloko. Anong ginagawa mo ngayon? If you call yourself scammer, anong tawag mo sa sarili mo ngayon? Sinasabi mo na mali sa sobrang dami mo ng alibis, mali na. Yung nire-refund ko sa'yo, hindi ng baby ko. Yung suit ng 6 years old ko, wala kang nagawa. Suit ng mother-in-law ko, yung tapon na nire-refund ko sa'yo. Wala kang suit na pinahiram. Yon ay available doon at pinayadan mo yon with the pants. Ang dahilan ko, bakit pa ako masistress ulit na magpagawa ng bago? May available ka na ino-offer. Kaya lahat ng offer lahat ng discount, binibigay mo. Dahil para ma-cover up yung mga supply mo. So now you're telling, sa aming lahat, you're telling us na hindi ka nanloloko. Ano tawag mo doon, Julius? Yung stress, na bride ka, hindi mo deserve na mas stress ng ganon. Kumukuha kami ng magagaling na suppliers, nagbabayad kami. Diba? Tapos ganito ang gagawin mo, isang beses lang kami kinakasal. Isang beses lang kami kinakasal. Hindi yan debut, hindi yan birthday na taon-taon nangyayari. At yun yung binigay mo sa amin. Yung stress na yon, yung 12,000, that's yours. Kagaya nga nung sabi ko sa'yo, di ba? Kahit pakinggan, attorney, pasensya na gamitin ko. Kahit iabuloy ko yan sa'yo na yan, that's yours. 12,000 lang yan, $250. Iyak dyan. Alam mo kung saan ako umiyak? Nung sinabi mo sa akin na nawawala yung gown, nawawala yung suit gown, sasabihin mo sa akin yon on my way sa Kamuning, galing ako ng San Pablo. Sorry ulit, gagamitin ko yung term. Sino ka ba? Diba? Diba? Anong favorite lines mo? Ma'am, I will be truthful. Diba? Ma'am, hindi namin to nagawa kasi pinapabong namin yung sayo. Anong favorite line mo? Ma'am, this is our 14th year anniversary. Gano'ng karami ang sinabihan mo niyang mga lines mo? Ang dami. Diba? Anong sabi mo sa akin? Ang dami mong chika. Ma'am, pasensya na ha. Yung isa kasing doktora na client ko, hindi sinipot ng groom. Tapos nalaman ko, sa tubig pala yung wedding niya, hindi ko madala yung gown. Diba? Kailan mo siya na-settle? Last week? Nung isang araw? Kaya nga sabi ko sa'yo sa post ko, diba? Huwag mo na kami lokohin. Kung gusto mong magkwento, kung gusto mong mag-akibay, huwag sa amin. Dito tayo sa mag-post, ikwento sa pag-interview. Okay. Inom na ng tubig, ma'am. Inom po muna kayo ng Medyo tubig, hinayblood ma'am. si ma'am. Attorney, alam mo ba, yung sinasabi na nilirefund ko, dahil kasi wala siyang nagbigay sa akin na kahit ano, walang gown, walang suit, lahat wala. 2 weeks na before my wedding, wala pa rin siyang naipapakita. So, tapos 2 years na wala pa din. Tapos sasabihin niya sa akin na, ma'am, nabili na kasi kaming tela. Ma'am, attorney, kahit tela, wala siyang naipakita sa akin. Nako. Ako naman po, attorney. Sige po, ma'am. Si Ma'am Ayan Angeline. po. Kasi po, kaya po ako nandito ngayon sa tool po. Kasi nga po, ganyan po yung mga alibay niya sa aming lahat. Halos nagkakapalit-palit na nga po siya ng tawag sa amin. Chinachat niya ako ng DRA kahit di naman ako doktora. So, yung pong moment na papapuntahin ka sa shop for the second fitting, tapos ang idadahilan niya po nasa laundry shop, yung ganon. Tapos, i-deliver niya po yung wedding gown sa inyo, nakamotor lang. Tapos, maano ka na lang po, ma'am, na magugulat ka na lang po na wala po yung suit ng groom ko. So, dun po talaga ako nang lumo. Tapos po yung wedding gown ko po talaga, as in madumi po siya. So, kailangan po namin labhan. Wala na po kami ibang choice. Tapos, bibili na lang po kami kinaumagahan ng bagong wedding gown. Kagastos na naman kami. Alam mo, Julius, hindi namin yun pinulot yung pera para lang ibayad sa'yo. Yun sinasabi mo, refund responsibility mo yun sa amin. Grabe paluloko mo. Dapat maparusahan ka talaga. Dahil once in a lifetime lang kami kakasal, tas ganun pa yung ginawa mo. Alam po, ma'am. Alam po, nakikipag-ugnayan po ako sa inyo. Ma'am, di ba nagsabi po ako sa inyo, nagbigay po ako ng pera po sa inyo, nagbayad na po ako sa inyo partial. Ma'am, nag-usap na po tayo. Sabi ko, I'm going to pay everything po. Kaya ma'am, ipupull ko po yung refund po sa inyo for the gown and suit. Ma'am, nagbigay na po ako ng pera po sa inyo. Sandali lang, Sir Julius, I have to cut you there. Paulit-ulit yung sinasabi mo. Hindi mo naman sila naintindihan or hindi mo talaga sila iniintindi. Okay? Yung negosyo mo kasi, you provide service, okay, to your client, serbisyo.
Naintindihan mo? Or hindi mo talaga sila iniintindi? Tingnan mo, napaka-emotional nitong mga complainant natin dahil napakahalagang pangyayari at araw sa buhay nila yung sinira mo. Once in a lifetime. Mahirap nga maghanap ng papakasalan eh. Sisirain mo yung araw ng kasal nila? Apo. Wala ka nang sinabi na nakakatulong eh. Okay? Hindi mo ba sila narinig? Sabi nila. Actually, hindi na lang yung pera yung issue dito eh. Yung damage. Okay? Yung trauma, yung moral damage na ginawa mo, 'di ba? That you caused them. Alam mo ba pwedeng magkaroon ng estafa by false pretense dito sa ginawa mo? Kasi nagpe-pretend ka na meron kang qualification para gumawa ng isang bagay o mag-deliver ng isang serbisyo and yet hindi pala totoo. At dahil doon nagbayad sila at dahil hindi mo nagawa, no? Dahil dito sa false pretenses mo, nagkaroon sila ng damage. Pwede kang makulong doon, sir. Kahapon, ang pinag-uusapan lang namin refund. Pero dahil ganyan ang attitude mo, kaso, criminal case ang pwede mong kaharapin at tinatawagan na namin ngayon si Attorney Nino Casimiro, City Legal ng Quezon City, para doon ay magharap din kayo at makapag-file din sila ng complaint para pwedeng ipasara itong Tabas bridal gowns and suits. Meron pa po siya, Log Q, JC Ulanday, gowns and suits. Actually, madami siyang pages. Siguraduhin mo lang, sir, na meron kang registration sa lahat, ha? Tapos yung mga resibo na pinag-i-issue mo. Okay, meron pa nga palang Log Q. Naman po ako nandito po para makipag-communicate po sa kanila. Opo, para po bayaran po ang refund and damages. Ma'am, yung sa JC Ulanday wedding gown and suit, ano po yan? Yan po yung una ko pong business na nagsarado po ng pandemic noong 2020 para lang po sa kaalaman ng Sorry po, lahat. sorry. I'll cut you there, JC. Sinabi mo sa amin na ang Tabas ay nakuha mo na pinamana sa yung negosyo ng lola mo. Sir, 14 years na po talaga kami nag-wedding gown at saka suit po. 14 na taon na po talaga kami nag-wedding gown and suit po. Last year, the other year, this year. Apo, yung hindi po, Sir Dancy, para po sa kaalaman po, sa lola ko pa talaga po siya. Kumbaga, pinatuloy ko lang po yung negosyo na to dahil ito na po yung ito na po talaga yung nakagawian ko po. Attorney, sa totoo lang po, andito po ako humaharap po, faithfully and sincerely po, I'm willing to give the refund, full amount of refund and the damages. Seryoso, shut up with your line dahil ayan ang lagi mong sinasabi sa lahat. Attorney. You're always in good faith. You're always, tawag dito, Good kung ang hindi ka good intention mo. intention, in-stop mo na yung communication, come on, pwede bang magsabi ng bullshit dito? Yeah, sinabi ko na yung ka, man. Binlock niya na rin po kami sa Tabas and Bridal. Ma'am, pwede pong isa-isahin po, kayong apat po. Ma'am Vivas, alam ko pong may mistake po ako sa inyo. Okay? So that's why I'm here. Nakipag-usap po ako sa inyo. Sabi ko po, yung gown niyo po at saka yung coat, barong ni sir, full refund ko po plus the damages. We're willing to pay for you that. And kay Ma'am Aleli po, yung sabi natin 15%, 10% or 20% na nababayaran namin sa inyo, we're willing to pay all the damages and the refund po. Teka, tama na, And sir. then yung- Wait ma'am, lang. ma'am, yung- Paulit-ulit lang din yung sasabihin mo sa kanilang apat. Kanina pa yan, Julius. Paulit-ulit. Memorize ko din yung sinasabi mo. That you're willing to pay for the gowns, you want to give them refund and with the damages and everything. Wala nga eh. Umabot na nga sila dito sa programa. Walang nangyari dyan. Ganito na lang. Kasuhan ka na lang para matuto ka ng leksyon. Okay? At magkikita tayo sa City Legal Office. Yun ang dapat sa'yo. Okay. Apo, I'm willing to hear for the court po. Kasi nandito nga po ako kasi para po ibigay po sa kanila ang refund at saka lahat O po ng sige nga, damages. meron ka ba ibigay ang refund ngayon? Ma'am, nakikipag-ugnayan na po ako sa buong pamilya ko po para maibigay po sa kanila lahat po ng buo. Sinabi ko na po sa kanilang lahat po yon kay Ma'am Bibas, kay Ma'am Gia, kay Sir Dancy at saka po kay Ma'am Angeli Sabi po ng isang netizen, sir, so in short, wala kang pera. Kita mo, pati netizens hindi mo Ma'am, hindi naman po sa walang pera po talaga, ma'am. Hindi, kung sincero ka, sir, sandali lang. Kung sincero ka, kahapon pa o merito. Tama? Apo. Kung sincero ka, kahapon ka pa nag-produce ng pera. Ma'am, biglaan po kasi yung kahapon nyo. Sa Wait lang, totoo sir, po, Huwag mo tawaging biglaan yon. Dahil yung 4 na complainant na yan, matagal na silang naghihintay. Ano yun? Kailangan talagang umabot sa programa namin bago ka magbayad? Ma'am, hindi po So yun. hindi ka nga Ma'am, sincere. So hindi ka nga sincere.
Attorney, para naman po sa kaalaman na lahat, dalawa po sa kanila nagbayad na po ako ng partial. Kung hindi po ako sincere, okay, in the very first place, wala po silang payment na natanggap. Ganun. So, kailangan pa nilang magpasalamat sa'yo. Buti nga hindi ka nila kinasuhan or pinasara yung shop mo. Attorney, kaya naman po ako nandito po. Kaya nga po ako nakikipag-ayos. Paano yung dalawang hindi mo nabayaran, sir? Paano yung dalawang hindi mo nabayaran? What about them? Attorney, kaya nga po ako nandito para sa kanilang apat po. Wait lang, sir. Tama na dyan sa may pinayaran kang partial. For 2 years, 12K lang ang binayaran mo. Ibibigay ko yung desisyon kay Ma'am Angeline, kay Sir Dancy, kay Ma'am Aleli, kay Ma'am Gia. So, kayo pong mga complainants, ano po sa tingin ninyo? Dapat po ipakulog yung tao yan. Hindi na, we don't need the refund anymore. Yeah, yes. Kailangan matutunan niya yung lesson niya or else, ang dami pang bride ng suffer. Itutuloy niya yan. Tuloy-tuloy pa rin po siya. Kagaya nga nung pinadinig mo kanina, that was like 4 days ago, patuloy pa din paulit-ulit lang. So, Alright. kailangan matuto talaga Kasi kahit yung mga staffs niya nagsasabi na kailangan matutunan niya yung lesson niya. Okay. So, sige. Pasensyahan tayo, sir, no? Kasi kanina, kung inayos mo yung pakikipag-usap, no, baka may nagawa pa tayong resolution na para sa'yo or may dala kang pera ngayon. Opo, attorney, sa totoo lang po, kaya naman po ako nandito po para po makipag-communicate. Tama na, sir. Uulitin mo na tapos na tayo, okay? Attorney, wait lang po. Pagbigyan niyo naman po ako magsalita. Gusto mo sabayan pa kita? Opo. Sige. Opo, sir, attorney, para na po maging okay po ito. Sige. Para po lahat po sa ikaka-justice po ng isip nila and mindset po nila, we're willing po to finish all the commitments for Tabas Bridal Gown and Suit, and we're willing, after the commitments, yung mga pending ko po, we're willing to close it. Para po justice po. And then at the same time po, we're willing to pay the refund and we're willing to pay the damages. Okay, we're willing to pay everything po. Ngayon po, nakikipag-ugnayan po ako sa pamilya ko po dahil ang pamilya ko po ang sasagip sa akin dito. Para po sir, mabayaran po silang apat po. Ganito na lang, Yes. sir, ha? Okay, karapatan mo yan. That's your offer. That's Opo. your offer. Wait lang. That's your offer na pwedeng hindi nila tanggapin ng mga complainants, okay? Ang problema dyan, sir, tumagal ng ganito. Ngayon, posible ka talaga magkakaso kung gusto nilang ituloy yung kaso. And pag-uusapan na lang natin yan off-air. Pero as of now, regarding that matter po. As of now, they will be willing to file a case and tutulungan namin sila. Ma'am, kung yan po ang nararapat po, I will attend the hearing po. And then one thing that I can assure, lahat po ng damages, lahat po ng refund, and kung kailangan po yung nila, gagawin ko po 'yon. Para lang po matapos to. Ma'am, hindi po ako nanahihiniwik sa bahay po. Gumagawa po ko ng aksyon para magkaroon po ng pondo. Malaking pondo po para mabalik po yung 80,500 ni Sir Dancy, yung kay Ma'am Divas po na 30 plus, and then yung kay Ma'am Gia po na 12,000 pesos, and then kay Ma'am Angeline po, hindi ko pa nako-compute yung sa kanya kasi may partial payment na po ako sa kanya. Sige sir, paulit-ulit na. Attorney, nandito naman po ako para makipag-usap tao sa tao po. Sige para po sige maayos po ito. Hindi naman po ako dito nagmamataas po. Pinapakinggan ko naman po yung side po nila. Tama na po, paulit-ulit na po. Anyway, as of now, yun ang desisyon ng mga complainants, so pagbibigyan namin po sila doon. And pwede nyo naman pong depensahan ng inyong sarili, no? Pwede kayong mag-offer for settlement sa kanila pag nandun na kayo sa tamang forum. Okay po? Alright, sige. Maraming salamat po, Ma'am Alili, Gia, Ma'am Angeline at Sir Dancy. Huwag niyo pong ibababa ang inyong mga phones. Kakausapin po kayo ng mga staff. Okay po? Tungkol po dun sa pag-file ng case kung yun po talaga ang gusto nyong gawin. Alright, so go. Attorney. Okay. Alright, sige po.